ng saksak at pinaghahampas ng bote sa ulo. Ito ang kalunos-lunos na sinapit ng 11 taong gulang na batang babae sa Arayat, Pampanga. Para pong kinakatay talaga ng baboy. Parang, sabi niya gano'n eh. Sa kuha ng closed-circuit television o CCTV camera mula sa barangay, nakunan pa ng video ang biktima na duguan at nirespondihan ng ilang mga residente. Yung isang kamay ng lalaki, nandito po. Para pong tinatayo niya, tapos yung isa nasa bibig. Habang may bato po yung bibig niya, ng babae. May mga tagpo na hindi na nakuna ng CCTV dahil na rin sa anggulo, pero lumalabas sa investigasyon na sa bahaging yun ng bahay o ng bakuran, doon sa likuran, doon nangyari yung pananaksak at pagpalo ng bote ng CICL sa kasama niyang biktima. Makaligtas kaya ang biktima? Sino ba yung gawa nito? Sa San Pablo, Laguna, isang ina at kanyang 4 na taong gulang na anak naman ang brutal na pinaslang. Ayon sa mga pulis, minartilyo umano ang mga biktima. Isang martilyo na duguan. Ito ang sinasabing ginamit sa pagpukpok sa mag-inang biktima. Sa investigasyon ng mga otoridad, lumalabas na parehong minor de edad ang umano'y nasa likod ng dalawang insidente. Ano ang nagtulak sa kanila para gawin ng krimen? At anong intervention ang dapat gawin ng pamahalaan para mapigilan ang mga kasong tulad nito? Para alamin ang nangyari sa batang babae na biktima ng pananaksak, bumiyahe ang Reporter's Notebook sa Arayat, Pampanga. Sa tulong ng barangay, nakuha ng aming team ang CCTV footage nakuha sa lugar na pinangyarihan ng krimen. Sa video bandang 12:33 ng tanghali noong May 22, makikita ang paglapit ng isang lalaki at isang tricycle na papunta sa direksyon ng isang abandonadong bahay. Ilang saglit pa, isang binatilyo ang makikitang lumabas mula sa bahay na nanghihingi ng tulong sa mga lalaki. Hindi nagtagal, kasabay ng binatilyong lumabas ang duguang batang babae na napaupo sa garahe ng bahay. Ang bata natuklasang may tama ng saksak. Sabi ng kapitan ng barangay, mga construction worker ang naunang nagresponde sa lugar na siya ring nanghingi ng tulong sa kanilang tanggapan. Ang pagkaalam nila, sumisigaw lang, hindi nila alam kung lalaki or babae. So, nung na-identify nila, yun nga, yung babae, 11 years old. Natunto namin ang mga construction worker na naunang rumesponde sa lugar. Kwento nila, nakarinig sila ng sumisigaw na bata, hindi kalayuan sa kanilang pwesto. Para pong kinakatay talaga ng baboy. Kala ko po nakagat lang ng aso. Ngayon po, pinabayaan ko lang po. Itong kasama namin, parang hindi mapakali. May nakikita kami, may narinig siyang parang sumisigaw na humihingi siyang tulong. Paano po yung sigaw? Parang, sabi niya gano'n eh. 30 metro ang layo mula sa construction site. Narating nila ang abandonadong bahay. Doon na raw nakita ng isa sa kanila ang batang babae na duguan at tadtad ng saksak sa katawan. Ano po, nung pagpasok po, nakita ko po yung bata. Yung dalawa po. Baga po, yung lalaki, nakadapa yung babae. Ngayon po, yung lalaki, nakahawak po dito niya. Tapos yung isang kamay, nandito sa bibig. Tapos may bato. Then, nung pagdating ko dito, ma'am, dito ko lang po nakita. Nandito po sila nun. Dito po sila yung babae po dito nakandusay. Nadatnan din daw nila doon ang isang binatilyo. At ang bersyon niya ng kwento, 2 lalaki ang umatake sa kanila ng batang babae. Sabi po nung lalaki, tumalon po yung 2 kalbo. Yung naggagis po sa kanila ng bote. Kaya po ganun kami lumabas. Tapos humingi po na akong tulong sa kanila. Doon po kami nag-ikot-ikot. Wala naman po kami nakita. Habang kausap nila ang binatilyo, napansin daw nila ang mga bahid ng dugo
at pagiging balisa nito. Sabi ko, ang dami mong dugo. Saan ko nang galing dugo mo na yung kako? Dito sa short niya. Tawag po dyan. Tapos tumayo. Siya nag-isip na ako, wala Tumayo nang iba dito. kundi lang siya nagkatarantala eh. Dahil duguan at halos agaw buhay na ang batang babae, naisip raw nilang hanapin ang magulang ng biktima. Tinanong namin kung kakilala mo yung tatay niya. Ikilala daw, siya bang tumawag doon sa tatay? Makalipas ang ilang minuto, umalis ang binatilyo sakay ng bisikleta. At nang bumalik, kasunod na niya ang ama ng biktima. Isinakay ang batang babae sa tricycle, saka agad na isinugod sa ospital. Ang tanong, sino ang nasa likod ng pananaksak sa biktima? Kutob ng mga rumesponding residente, walang ibang nasa likod ng pagpalo sa ulo at pananaksak sa batang babae, kundi ang binatilyong kasama ng biktima. Ang isip ko nun, siya na eh. O, siya lang lagat na namin dito eh. Yun, sumilip. Maging ang barangay, duda sa kwento ng binatilyo na may mga lalaking umatake sa kanila. Dito na sinilip ang CCTV malapit sa lugar. So, nung sabi ng meron daw lumundag, nag-imbesti kami sa kabi-kabilang, yung mga bahay kasi dito may mga CCTV. So walang lumundag, wala kami nakita. Walang ibang tao, sila lang. Sa kuha ng CCTV, mas naging malinaw ang tunay na nangyari. 12:24 ng tanghali, sa isang anggulo ng CCTV ng barangay, makikita ang binatilyo na sakay ng bisikleta. Makalipas ang 2 minuto, kasama na niyang magbisikleta ang batang babae. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikitang papunta ang dalawa sa direksyon ng abandonadong bahay. Nahagipang itinuro ng binatilyo sa batang babae ang bahay. Bandang 12:27 ng tanghali, nahagip ang pagpasok ng binatilyo sa bahay, na sinundan ng batang babae. Makalipas ang 2 minuto, lumabas ang dalawa mula sa likurang bahagi ng bahay. Sa mga oras na ito, kapansin-pansin na may hawak na bote na ang binatilyo. At nang bumalik na sa loob ng bahay ang 2 bata, ito na ang sumunod na eksena. Makikita ang akbang pagpalo ng binatilyo sa biktima gamit ang bote. Ito yung CCTV camera na nakahagip nung pagpasok ng batang babae at sa kasama niyang binatilyo sa abandonadong bahay na ito dito sa bayan ng Arayat, Pampanga. May mga tagpo na hindi na nakuna ng CCTV dahil na rin sa anggulo, pero lumalabas sa investigasyon na sa bahaging yun ng bahay o ng bakuran, dun sa likuran, doon nangyari yung pananaksak at pagpalo ng bote ng CICL sa kasama niyang biktima. Pagdating ng mga construction worker na napasugod dito sa crime scene, ito yung bato na kanilang nakita na nakapasak sa bibig ng biktima. Marahil, ito yung ginawa ng CICL para tiyaking hindi makakasigaw, hindi makakahingi ng tulong yung kanyang biktima. Nang maisugod ang biktima sa ospital, itinawag na raw ng barangay ang insidente sa mga pulis at Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO ng Arayat. Ang pinagawa sa akin ng kapulisan, warning po yung bata at saka ng DSW, si safety ko rito. Ilang araw din dyan hanggang sa kinuha ng tatay niya. Pero paalis-alis din po sila pag tinawag sa DSW for interview. Yun, tapos babalik na naman dito. Sa barangay kapitan po mismo ang pag-amin mismo ng CICL na siya po yung gumawa ng insidente. Pagsisiwalat ng kapitan ng barangay, umamin sa kanila ang 14 na taong gulang na binatilyo na siya ang sumaksak sa biktima. Planado na talagang idala sa abandoned house. Talagang planado niya. Yun ang sabi niya, papatayin ko talaga. Dagdag pa ng barangay, inamin din sa kanila ng binatilyo kung ano ang kanyang naging motibo sa krimen. Binubuli daw siya ng 11 years old. Bully, nagalit siya. Sabi ng hepe ng Arayat Police Station,
Nagsagawa sila ng investigasyon sa pinangyarihan ng krimen. Naabutan pong mga ebidensyang nasa crime scene ay yung pong mga ginamit na basag na bote at yung ponytail po ng biktima. Doon po sa mga basag na bote, makikita po natin na meron pong mga bakas po ng dugo at meron din pong buhok ng biktima. Paliwanag ng PNP, dahil minor de edad ang binatilyo, itinuturing siyang CICL o Child in Conflict with the Law. Sakop ito ng Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Nakasaad rito na kapag edad 15 hanggang 18 anyos ang lumabag sa batas, maaring managot ang isang minor kung may discernment o sapat na pag-unawa na kung tama o mali ang kanyang ginawa. Pero kapag 15 taong gulang pababa, tulad ng binatilyo sa Arayat na 14 na taong gulang, wala siyang criminal liability. Pero kinakailangan niyang sumailalim sa intervention programs tulad ng counseling at rehabilitation. Ang MSWD po ang magbibigay po ng nararapat kung saan po siya dadalhin shelter upang gawin po yung intervention. Pwede mo bang makausap yung may opinion? Sinubukan naming kuda ng pahayag ang Municipal Social Welfare and Development Office dito sa Arayat, Pampanga. Hinarap kami ng kanilang hepe sa kondisyon na hindi kami magdadala ng kamera. Tiniyak niya na may ginagawa na silang mga intervention para sa biktima at sa CICL. Samantala, natunto namin ang pamilya ng biktimang itinago namin sa pangalang Hazel. Nakapanayam namin ang tatay ni Hazel na itatago namin sa pangalang Mario. Sabi ni Mario, nagtamo man ng 7 saksak at ilan pang mga sugat sa katawan ng kanilang anak. Laking pasasalamat nila na nakaligtas ang bata. Yung pinakadelikado po, yung sa tagiliran po niya. Nagkaroon daw po ng hangin yung baga niya kasi malalim daw po yung sugat. Buti kinaya ng bata, yung ganong karaming saksak na Kasi pinalo pa po siya sa ulo eh. Dagdag pa ni Mario, hanggang ngayon, hindi pa rin daw siya makapaniwala na sa kamay ng isang minor de edad, muntik nang mawala ang kanilang anak. Kasi natanong ko po sa kanya kung sino gumawa sa kanya ganon. Yun nga po, sinasabi niya yung pangalan na yun. Nung una po, di ko kilala. Tapos nakita ko po sa CCTV na yung sumundo po sa akin na yun po pala yung mismong gumawa ng krimen. Sa ngayon, patuloy ang pagpapagaling ni Hazel. Sariwa pa ang kanyang mga sugat. Sa patnubay ng kanyang mga magulang, pinayagan kaming makausap ang bata. Ano bang pagkakakilala mo sa kanya? Kaibigan po ng mga pinsan ko po. Bakit ba kayo magkasama? Gusto ko lang po makita yung aso na batay po. Itinanggi ng pamilya ni Hazel na binuli niya ang binatilyo. Tapos nagtanong-tanong naman ako sa mga kalaro niya. Yung 14 anyos, yung nambubuli sa anak ko. Parang binaligtad po niya yung kwento. Noong nakarang linggo, sabi ni Mario, pinagharap sila at ang pamilya ng binatilyo sa munisipyo ng Arayat para pag-usapan ang magiging proseso. Tulad sa bayarin, sa gasusin namin sa araw-araw na pagka-hospital niya, ng anak ko. Di ko naman po siya pwedeng kasuhan, at nga po minor de edad po. Kung ako po yung tatanungin, talagang gusto ko po makulong yung bata sa ginawa niya. Natuntun namin ang mga kaanak ng binatilyo, pero tumanggi silang magpaunlak ng panayam. Ang MSWDO po ang magpoproseso kung saan po nila nararapat dalhin ang ating CICL para po sa intervention na papasok. Sa San Pablo, Laguna, isang ama ang nag-report sa barangay na nawawala ang kanyang asawa at kanilang 4 na taong gulang na anak. Gabi noong May 24, 2026, kasama ang mga tauhan ng barangay, hinanap ng amang si John ang kanyang asawa na si Christina at kanilang 4 na taong gulang na bunsong anak. Pero sa gitna ng pagsugod nila sa isang bakanting lote. Natagpuan ang isang babae na nakahandusay, basag ang ulo, duguan, at wala ng buhay. Kinumpirma ni John na iyon ang kanyang asawa.
Nang sundan naman ni John at mga tauhan ng barangay ang bakas ng mga dugo. Sumunod na nakita ni John ang kanyang anak na duguan at nag-aagaw buhay. Ando sa patrol. Isinugod pa sa ospital ang batang biktima, pero idineklara siyang dead on arrival. Tulong po, tulong. Bigyan ng hustisya yung pagkamatay ng asawa ko. Grabe yung ginawa nila. Minasakit. Ginawa nilang baboy. Sa pag-iimbestiga ng mga pulis, ilang ebidensya ang natagpuan nila sa crime scene. Ayan, damit ko. Sa crime scene sa San Pablo, Laguna, ito ang natagpuan ng mga pulis. Isang martilyo na duguan. Ito ang sinasabing ginamit sa pagpukpok sa mag-inang biktima. Kalaunan, natukoy ng mga pulis na ang damit, pag-aari ng isang binatilyo, nakatulong ni na John sa kanilang parisan. Ang suspect, isang minor de edad, 14 na taong gulang rin. Natunto ng mga pulis ang kinaroroonan ng binatilyo. Umamin siya na siya ang nasa likod ng krimen. Siya na rin na nagkwento eh. Sa loob, nandyan yung kusina, isang pukpok doon, tumakbo dito, hanggang sa makakuha siya ng isa pang martilyo kasi yun nandito, magaan. Yun ang dinire-diretso niya. Nung nawala na ng malay, hinatak niya papunta doon. Based na sa aming investigasyon, na pagbibintangan na nanguumit yung suspect natin, malikot ang kamay, tapos paplanuhan pa siya o papainan daw ng pera para mapatunayan na magnanakaw siya. Sa statement ng suspect, ng bata, doon nabuo yung galit niya. Sa ngayon, nasa kustodiya ng San Pablo City Social Welfare and Development Office ang binatilyo. Base sa mga datos na nakalap ng Juvenile Justice and Welfare Council, bumaba ng 84% ang bilang ng mga CICL cases kung ikukumpara ang mga numero noong 2017 at 2024. Pero kung pagkukumparahin ang datos sa mga taong 2024 at 2025, tumaas at halos dumoble ang children in conflict with the law cases na naitala ng Philippine National Police. Kung sa kasalukuyang batas, 15 taong gulang ang itinakdang minimum age of criminal responsibility. July nung nakarang taon, isang Senate bill ang hinain sa Senado na may panukalang ibaba sa 10 taong gulang ang maaaring papanagutin sa batas para sa mga minor de edad na masasangkot sa mga karumal-dumal na krimen. Pero hindi sang-ayon rito ang government organization na Juvenile Justice and Welfare Council o JJWC. Sabi nila, kahit na walang criminal liability ang isang CICL na 15 taong gulang pababa, mandato sa batas na sumailalim siya sa tinatawag na restorative justice at rehabilitation. Pag seryoso yung krimen, hindi basta-basta lang pauuwiin ng bata at hindi rin siya quote-and-unquote pagbabakasyonin lang sa institution. Maaari siyang kunin ng gobyerno, tatanggalin yung kanyang kalayaan. Ang pagkakaiba lang, hindi siya ilalagay sa ordinaryong kulungan, kundi ilalagay siya sa facility. Dahil talagang walang access to education, educate sila doon. Nagkakaroon sila ng mga psychosocial intervention, yung mga counseling para ma-realize nila kung gaano kaseryoso yung ginawa nila at ano yung naging impact nun sa mga tao dun sa komunidad, lalong-lalo na dun sa biktima nila. Pero maaari rin daw papanagutin ang CICL para sa naging danyos o civil damages sa biktima. Pwede siyang magbayad ng civil damages. Pero depende din yun sa kapasidad ng bata at ng magulang. Sabi ng isang developmental psychologist mula sa University of the Philippines, Diliman, maraming dahilan kung bakit nagagawang lumabag sa batas ng isang menor de edad. Isa sa pwedeng tignan ay yung neighborhood, kung saan siya lumaki, yung peers niya, yung kabarkada niya, even yung konteksto ng school, yung kahirapan sa buhay. Isa rin yung factor na kailangan nating tignan, yung mga stressors na pinagdadaanan ng pamilya. Isa rin to sa mga kailangan nating tignan kung bakit nakakagawa ng mga violent behaviors yung mga bata. So napaka-importante pa rin talaga ng family, ng parental supervision, parental involvement. So una dun sa biktima, so nandun yung trauma, nandun yung takot,
nandun din yung anxiety na pwedeng ma-develop kasi baka mangyari ulit yun sa kanya. Ang mga minor na lumalabag sa batas, hindi lamang basta usapin ng edad. Mahalagang mapag-usapan ang tamang paggabay, rehabilitasyon, at pagbibigay ng pagkakataon sa mga CICL para maituwid ang kanilang landas at hindi tuluyang maging problema sa lipunan. Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.